Magandang buhay! Welcome po sa ating bagong studio set. Isa na namang panibago at umatikabong talakayan ng inyong matutunghayan. Welcome po sa aking programang Wika Kahulugan. Ang paksang pag-uusapan ay patungkol sa panayam sa pangwika sa Pilipinas. Ako po ang inyong host, mag-i-interview, Ruby Claire Biliktawa. Tawagin nyo na lamang po akong RC. Ako po isa ring gurong naglilingkod mula sa Kasiglahan Village Senior High School. Siyempre, hindi natin palalagpasin ang pagkakataon na maimbitahan natin ang isa sa pinakamahusay na resources speaker. Siya po ay nagtapos ng Master of Arts in Education, Major in Filipino at Doctor of Philosophy, Major in Bilingual Education sa prestiyosong New Era University. Sa kasulukuyan, siya po ay isang Assistant Professor sa New Era University, Rizal, College of Agriculture at University of Rizal System, Rodriguez Graduate School. Bilang karagdagan, siya po ay kasulukuyang nagbibigay serbisyo bilang isang Master Teacher 2 o Dalug Guro Ikalawa sa Baras Pinugay Senior High School. Gayun din, siya po ay aktibong Action Research and Division Exemplar Writer. Ayon sa kanya, upang magkaroon ng ibayong karunungan, kinakailangang pagsikapang makapag-aral. Kung kaya't sa kasulukuyan ay kumukuha siya ng kursong Doktor sa Filosofiya sa Wika, Kultura at Media sa De La Salle State University. At higit sa lahat ay ako mismo ang makakapagpatunay na siya ay isang mabuting kaibigan, ulirang ama, asawa sa kanyang pamilya. Pinakikilala ko po sa inyo ang namumukod tangi at nag-iisa na si Dr. Roger Villegas. Magandang araw po, Dr. Villegas! Magandang araw, Ma'am Ruby. Isang karangalan na maimbitahan sa ganitong panayam. Maraming salamat po, Ma'am. Salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa ating programang Wika Kahulugan. Walang anuman po, Doc. Okay po, batid ko pong nasasabik at inaabangan na ng ating mga masugid na manunood ng ating episode sa araw na ito. Halina't magsimula na po tayo. Mayroon po akong ipapanood na isang documentary video clip. Pagkatapos pong mapanood ay magbigay po kayo ng inyong reaksyon. Ano po, Doc? Magsimula na po tayo. Okay po, Ma'am. Hi, ako si Roda Rabadon, 37 years old, nakatira sa San Esteban, Ilocos Norte. Isa akong isang bahay. Ako ay nakakapagsalita ng 3 lengguwahe, English, Tagalog at Ilocano. Ang salita ko ay isang Ilocano. Hello guys, nandito tayo sa Antipolo City para mas makilala ang isang multi-lingual at kung paano siya mamuhay at para mas malaman natin kung paano siya mamuhay na malayo sa kanyang pinagdala na lugar.
ko naman yung mga kapatid ko na nasa ibang bansa. Bilang isang single parent, kailangan ko magtrabaho para sa mga anak ko. Kasi sa probinsya, ang trabaho ko doon, nagtatanim ng palay, pag tag-ulan, trabaho naman pag tag-init, hindi naman gaano kalaki ang kita doon, hindi kaya pang suporta sa dalawang mga anak ko. Nagagamit naman araw-araw kasi yun talagang pananalita namin. Pero yung iba na mga mas bata na ngayon, nahahaluan na rin ng Tagalog. Oo, kasi minsan, halimbawa, nakikipag-usap ako sa telepono ng Ilocano, tapos biglang may magtatanong sa akin, nasasagot ko minsan sila ng Ilocano, kaya nag-struggle din ako minsan. Lalo na pag pumupunta ako sa Marikina Market tuwing Sunday, marami din kagaya kong Ilocano doon, mga tindero. Masaya kasi yung feeling na parang nakahanap ka ng kababayan mo, masaya ang pakiramdam. Hirap talaga sila kumita doon sa probinsya. Katulad ng sinabi ko, ang pagtatanim ng palay, bago anihin yun, aabot na isa ka ng 3 buwan bago maani. Kaya hindi naman kasi araw-araw may kinikita silang pera. Kaya kailangan din nila maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kaya siguro pumunta sila dito sa syudad kasi dito mas maraming opportunity na trabaho. Okay po, Doc. Ano po ang reaction niyo po sa documentary video clip? Ma'am Ruby, batay sa aking napanood, tama ang sinabi ng ginang na siya ay isang multilingual sapagkat siya ay nakapagsasalita ng 3 wika katulad ng Ilocano, Tagalog at Ingles. Tama rin siya na kapag kinakausap siya ng salitang Ilocano, lalo na sa probinsya, ang kanyang sinasalita ay Ilocano. Kapag kinakausap naman siya ng wikang Tagalog at Ingles, ang kanyang isinasagot naman ay wikang Tagalog at Ingles. Sa makatwid, siya ay isang multilingual. Okay, isang-ayon po ako sa tinuran niyo po, Doc. At bilang karagdagan po dyan ay ebidensya naman po doon sa nasabing video clip na advantage o advantage niya ang pagkakaroon ng kanyang kaalaman sa 3 iba't ibang wika. Okay po? Nakakatulong po yun sa kanyang trabaho. Tama po ba? Tama, ma'am. Okay po. Ngayon po ay tumako na po tayo sa gawain. Una po ay anong wika ba ang nasasalita at nauunawaan mo? Subukang ipahayag ang reaksyon mo para sa mga sumusunod na mga sitwasyon gamit ang mga wikang ito. Kung makikita nyo po sa inyong screen ay meron po tayong 3 speech balloon. Ito po ay mga kumakatawan sa 3 wika na kaya nyo pong salitain kung meron man po. Okay po? Ito po ang unang sitwasyon. Nakita kayo ng isang kaibigang matagal mo nang di nakikita. Sa wikang Ilocano, kumusta ka mat gayam? Kumusta mat ti kabibiyagan? Sa wikang Tagalog, kumusta ka na kaibigan? Ang tagal na nating hindi nagkita. Sa wikang Ingles, oh my friend, how are you? Okay, kung ako pong tutugon bilang kaibigan niyo sa wikang Ingles, I'm fine. How about you? Okay po, dumako na po tayo sa ikalawang sitwasyon. Sumakit ang ulat katawan mo at tila magkakalagnat ka. Sa wikang Ilocano, nagsakit ti ulok pati bagbagik. Salamat di bagbagik mo ang ulo at katawan ko. Kailangan kong bumili ng gamot. I need to take medicine to be okay. Okay po, sa panghuling sitwasyon, inyayayahan ka ng isang kaibigan para sa kanyang party pero hindi ka makakapunta.
Jack makaapanti party ngamin. Nagadol asensya na hindi ako makakapunta sa party. Marami kasi akong ginagawa. Sa susunod, wag kang mag-aalala, makakapunta na ako. Sa wikang Ingles, I'm sorry I can't go to your party because I have important things to finish like school matters. Don't you worry, another invitation. Okay po. Ngayon po ay dadako na tayo sa mga katanungan. Una po, sa ilang wika mo na ipahayag ang iyong mga ideya? Sa 3 wika, sa Ilocano, Tagalog at Ingles. Okay, ikalawang katanungan, alin sa mga ito ang iyong unang wika o L1? Ang aking unang wika or L1 ay Ilocano. Ikalawang wika o L2? Ang aking ikalawang wika or L2 ay Tagalog. Ikatlong wika o L3? Ang aking ikatlong wika o Okay, Doc? Nandyan pa po kayo? Opo, ma'am. Ano na po ang inyong ikatlong wika? Ang aking ikatlong wika ay Ingles, ma'am. Okay, ikatlong katanungan. Ano sa palagay mong ibig sabihin ng mga sumusunod? Unang wika L1, ikalawang wika L2, ikatlong wika L3. Wika or L1, ito ay ang unang wika, ang tawag sa wikang kinagisnan mula sa pagsilang at unang itinuro sa isang tao. Tinatawag din itong katutubong wika, mother tongue, arterial na wika at kinatawan din ng L1. Sa wikang ito, ang pinakamataas o pinakamahusay na naipapahayag ng tao ang kanyang ideya, kaisipan at damdamin. Ang ikalawang wika or L2, habang lumalaki ang bata, ay nagkakaroon na siya ng exposure sa iba pang wika sa kanyang paligid. Mula sa salitang paulit-ulit niyang naririnig, ang unti-unti niyang natututunan ang wikang ito hanggang sa magkaroon siya ng sapat na kasanayan at husay rito at magamit niya rin sa pagpapahayag at pakikipag-usap sa ibang tao. Ito na ngayon ang kanyang pangalawang wika or L2. Sa ikatlong wika or L3, nagagamit niya ang wikang ito sa pakikiangkop niya sa lumalawak na sa mundong kanyang ginagalawan. Ang wikang ito ang kanyang magiging ikatlong wika or L3. Okay po. Pang-apat po, masasabi mo bang monolingual, bilingual o multilingual ka? Opo, Ma'am Ruby. Okay po, marahil yung panglimang katanungan ay may kaugnayan dun sa ikaapat na katanungan. Ipaliwanag ang iyong sagot sa pamamagitan ng pagpuno ng mga linya sa ibaba. Masasabi kong ako ay patlang dahil patlang. Masasabi kong ako ay multilingual dahil kaya kong makipag-usap, makapagsalita at maipahayag ang isa o mahigit pang wika katulad ng Ilocano, Tagalog at Ingles. Okay po. Pang-anim po, nakatanungan sa iyong palagay. Paano makaaapekto sa isang batang nagsisimula palang mag-aral ng paggamit sa silid-aralan ng wikang naunawaan at ginagamit din niya sa araw-araw niyang pamumuhay?
Sa aking palagay, Ma'am Ruby, nakakaapekto sa batang nagsisimula pa lang mag-aral ang paggamit sa silid-aralan ng wikang naunawaan at ginagamit din niya sa araw-araw niyang pamumuhay. Kaya po, ma'am, na-implement ang mother tongue base sapagkat mula grade 1 hanggang grade 3 ay ituturo ang una niyang nakagisnang o una niyang naituro sa kanya. Kaya, ayon sa pananaliksik, kapag itinuturo muna ang unang wika na una niyang nakagisnan, ibig sabihin nito, kaya niyang matuto pa ng iba't iba pang wika. Kaya tama ang pananaliksik ang K-12. Okay po. Ngayon po ay tatanungin ko po kung ano po ang inyong pananaw ukol sa sumusunod. Ang paggamit ng wika sa pakikipagtalastasan o pakikipag-usap sa kapwa isang katangiang unique o natatangi lamang sa tao. Ayon din kay Chomsky, noong 1965, ang pagkamalikhain ng wika ay makikita sa kakayahan ng tao lamang at wala sa ibang nilalang tulad ng mga hayop. Ano po ang inyong reaksyon o pananaw? Sumasang-ayon ako sa sinabi o tinura ni Chomsky. Ayon nga sa pag-aaral, ang tao ang pinakamataas na nilalang ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat kaya nga sabi, man is a rational being. Tayo lamang ang may kakayahang makipag-usap, magpahayag ng ating saloobin, karanasan sa ibang tao na hindi ito kaya ng mga hayop. Kaya sinabing tayo ay unique o natatangi. Okay po, mahusay pong naipaliwanag yan. Maliwanag po. Okay, sumunod po. Ano po ang pananaw niyo po sa sumusunod? Okay? Nagagamit ng tao ang wika upang makapagpahayag ng kanyang karanasan, kaisipan, damdamin, hangarin at iba pa batay sa pangangailangan at sa angkop na sitwasyon o pagkakataon. Kaya naman masasabing ang wika ay natatangi lamang sa tao at hindi sa iba pang nilalang. Mukhang ito rin po ay kaugnayan ng unang nabanggit. Karagdagan na lamang po. Opo, tama naman po sapagkat sabi nga tayo lamang ang nakapagpapahayag ng ating mga karanasan, kaisipan, damdamin at hangarin. Sa pamamagitan nito, pag tayo ay nagdadalamhati o anuman, kaya nating ipahayag ito sa ibang tao. Kaya sa pamamagitan ng wika, kaya nga nagkakaintindihan at nagkakaunawaan ang tao sapagkat Andyan pa po kayo, Doc? ito ay nasasabi mo. Okay po. Katulad po natin, sa kabila ng ating sitwasyon, napakahirap talaga ang komunikasyon ng linya. Okay po. Ngayon na ginagamit natin ang wika, kahit papaano ay magkaroon tayo ng koneksyon at ng komunikasyon. Mahirap man pero kakayanin, hindi ba po? Okay, para maipahayag lamang ang ating wika at saloobin. Okay po? Okay po, may katanungan po tayo. Unang katanungan, ano po ang monolingualismo? Hello po, Doc. Ano po ang monolingualismo? Pakiulit. Ano po ang monolingualismo, ang bilingualismo, Okay. ang multilingualismo? Sa paanong paraan nagkakaiba-ibang mga ito?
Okay? Ang monolingualismo, ito ang tawag sa pagpapatupad ng isang wika sa ibang bansa. Iisang wika ang ginagamit sa wikang panturo sa lahat ng larangan o asignatura. Ang bilingualismo, ayon kay Oriel Winrich, 1953, isang linguistang Polish-American, ang paggamit ng dalawang wika ng magkasalitaan ay matatawag na bilingualismo. At ang taong gagamit ng mga wikang ito ay tinatawag na bilingual. Ang multilingualismo naman, dahil sa napakaraming wika na umiiral sa ating bansa, ang Pilipinas ay maituturing na multilingual. Kaya ang pagkakaiba ng tatlong ito, from the word mono, it means one. Ibig sabihin, isa lamang ang sinasalita. Pag sinabi nating bilingualismo, from the word bi, dalawa. Dalawang wika ang kaya mong ipahayag at salitain. Katulad halimbawa ng Ingles at Filipino, Tagalog at Ilocano at marami pang iba. From the word by, ibig sabihin dalawa. Ang multilingualismo naman ay from the word multi, marami. Higit sa dalawang wika ang kaya mo salitain o ipahayag sa kapwa-tao. Okay po. Ikalawang katanungan po. Okay. Bakit kaya sinasabing mahirap maging monolingual ang isang bansang katulad ng Pilipinas? Anong katangian mayroon ng ating bansa na hindi magiging angkop para sa sistemang monolingual? Ma'am Ruby, sa dami ng sumakop sa ating bansa, mahirap na maging monolingual lang ang kaya mong salitain. Sapagkat batay nga sa ating pananaliksik, ang daming sumakop sa atin katulad ng Espanyol, Amerikano at Hapon. Kung isa lamang ang kaya mong salitain, bagay hindi ka maunawaan ng ibang tao. Magbibigay po ako ng halimbawa. For example, nagpunta ka sa lugar ng Ilocano. Dahil Tagalog ka, hindi mo kayang intindihin ang kanilang wika, baka kaya kanilang ibenta. Bakit? Hindi mo kasi nauunawaan. Kaya mahirap. Sa ating bansang Pilipinas na archipelago, kailangan nating matuto ng maraming wika sapagkat para maintindihan natin o maunawaan natin ang kanilang salita. Okay po, maraming salamat po. Okay, paano naman sumisibol sa tao ang ikatlong wika o L3? Anong pangyayari ang nagbibigay daan sa pagkakaroon ng isang tao ng ikatlong wika? Sabi nga po natin kanina, ma'am, na natututunan ng tao ang ikatlong wika sa pamamagitan ng kanyang pakikisalamuha o maging sa pag-aaral. Kaya tayo ay pumupunta sa paaralan upang matutunan ang marami pang wika. Katulad natin ngayon ang Ingles, natututunan natin kasi mas maganda na, kaya nga mayroon tayong tinatawag na globalisasyon, na marami kasi sa atin na pumupunta sa ibang bansa. Kaya kailangan matutunan niya ang pagsasalita ng Ingles upang sa ganon magbibigay daan ito sa pagkakaroon niya ng ikatlong wika na kailangan niyang matutunan. Okay. Kasama din po ba dun, Doc, yung nabanggit na yung pagkakaroon mo ng ikatlong wika ay marahil kapag sa pansarili mong karanasan, kapag ikaw ay nakapangasawa ng Ilocano at napadpad kayo at nanirahan kayo dun sa bandang parte ng Ilocos Norte o Norte, kailangan mo matutunan ang kanyang wika. Tama po ba? Pwede Tama, po ba yun? Tama. Okay po. At Opo, ikaapat po, ano ang iyong unang wika? Ano naman ang pangalawang wika mo? May pangatlong wika ka ba? Paano mo ilalarawan ang tatas mo sa paggamit ng mga wikang ito? So ito may patungkol po siguro sa degree ng kung gaano ka yung level
kagaling ka o kahusay sa pagsasalita ng wika? Ano pong sa inyo po? Paano nyo po i-level ang inyong iba't ibang wika? Tama ma'am, kanina po ay pinagsalita nyo ako ng iba't ibang wika na aking alam. Katulad ng sabi ko po sa inyo, ang aking unang wika ay Ilocano, ang aking pangalawang wika ay Tagalog, at ang aking pangatlo ay Ingles. Sa pamamagitan ng mga wikang ito ay kaya kong makipag-usap gamit ang mga wikang ito. Okay po. Sa tingin ko po ay kung level o tatas ng pagsasalita ay kabisado nyo na po ano? Yes ma'am, kasi ginagamit yan sa araw-araw. Okay. Batid nyo rin po ba na ako din ay marunong din magsalita ng Ilocano? Okay Opo, po? ma'am. Okay po. Panglima po, kung ikaw po ang magiging magulang, alam ko naman pong isa na po kayo magulang at may mga anak na po kayo, ano, papayag ka bang ang anak mong magsisimula pa lang mag-aral ay tuturuan gamit ang unang wikang kanyang kinagisnan sa inyong tahanan? Bakit kaya oo o bakit kaya hindi? Ma'am Ruby, kapag ako ang iyong tatanungin ay bilang isang magulang ay papayag akong ang aking anak ay dapat niyang matutunan ang unang wikang kinagisnan. Bakit? Sapagkat sa tahanan pa lang ay ginagamit na ang unang wika. Kaya nga na-implement ang mother tongue, maging sa paaralan ay dapat maituro ang unang wika. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na mother tongue base. Ibig sabihin lamang nito na mula grade 1 hanggang grade 3 ay ituturo na muna ang unang wika. For example, kung ikaw ay sa bandang norte, Ilocano muna. Pag doon sa bandang Visayas, Visayas muna. Kaya, iyon muna, kaya na-implement sa atin ang K-12. Okay po. Maliwanag po yan, mga manonood. Okay, ano naman ang unang wika o L1? Sa paanong paraan nalilinang ang kasanayan ng bata o ng isang tao sa wikang ito? Nalilinang ang kasanayan ng bata sa pamamagitan ng pagsasalita, pakikipag-usap at pag-aaral nito. Okay, may kasabihan nga tayo, practice makes perfect, di ba? Okay, kailangan sanayin lang at kumbaga ay mamamaster mo din ang lahat, okay? Sa unang wika. Okay, kalawa naman po, ano naman ang pangalawang wika o L2? Ano-anong pangyayari sa buhay ng isang tao ang maaring magresulta sa pagkakaroon niya ng pangalawang wika? Ma'am Ruby, sa paraang matututunan ang isa pang wika katulad ng Tagalog sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa ibang tao. Okay, tama po yan. At syempre, papasok na po din dyan ang kailangan yung tinatawag nating pakikipagkapwa-tao upang matutunan din ang ibang wika. Okay po? At ibang kultura, okay, ng kapwa-tao. Okay po? Yes, ma'am. Kulturang wika. Okay, pangatlo po, anong probisyong pangwika ang nagtatadhana ng bilingualismo? Sa paanong paraan ito pinatutupad sa ating bansa? Ma'am Ruby, batay sa aking pananaliksik, makikita sa Artikulo 15, Section 2 at 3 ng Saligang Batas ng 1973 ang probisyon para sa bilingual o pagkakaroon ng dalawang wikang panturo sa mga paaralan at wikang opisyal na iiral sa lahat ng mga formal na transaksyon sa pamahalaan man o sa kalakalan. Okay. Napakaliwanag po yan, mga manonood. Tandaan po natin ang batas na sumasaklaw po sa wikang ito. Okay? Pang-apat pong katanungan, bakit kaya mula sa bilingualismo ay pinatutupad ang multilingual na sistema ng wikang panturo sa K-12 curriculum? Gaya po ng sinabi natin kanina, ang kagawaran ng edukasyon ay ipinatupad ang K-12. Una muna ay ang
mother tongue. Then, after sa grade 4, pwede nang ituro ang Filipino at maging English. So, sa pamamagitan nito, ang mother tongue, ang Filipino at English ay matatawag itong multilingual. Okay po. Para po sa pangwakas po natin, ano po, maaari po ba kayong magbigay ng mensahe o suhestyon patungkol sa umiiral na patakarang pangwika sa ating bansa? Okay. Ang masasabi ko o mensahe ko, Ma'am Ruby, kaya tingnan natin yung sinabi ni Pangulong Benigno Aquino III. We should become trilingual as a country, learn English well, and connect to the world. Learn Filipino well and connect to our country. Retain your dialect and connect to your heritage. Hindi masamang magkaroon ng sapat na kaalaman sa multilingual. Hindi lingid sa ating kaalaman na kapag pumunta ka sa ibang bansa, ang ginagamit natin ay wika ng ibang bansa. Kaya ang suggestion ko, dahil nagkaroon ng patakarang pangwika sa atin, na kailangan nating matutunan ang una ay ang wika natin, yun yung L1, unang wika. Pangalawa ay ang Tagalog, then ay ang English o iba pa. Sapagkat para magkaroon tayo ng sapat na kaalaman na maibahagi ang ating karanasan. Wala na tayong magagawa. Ayan na ang ipinanukala ng ating pamahalaan. Ang marapat nating gawin ay sumunod at aralin ang iba pang wika upang sa ganon ay matatawag kang multilingual. Yan lamang po at maraming salamat, ma'am. Okay po. Sumapit na po tayo sa itinakdang oras. Maraming salamat po, Doc. Maraming salamat, Ma'am Ruby, sa pag-anyaya. Maraming salamat po, Doc, sa makabuluhang kwentuhan at talakayan. Tiyak kong maraming napulot na mahalagang impormasyon ng ating manonood. Okay po, dito po nagtatapos ang ating palatuntunan. Tandaan, ano man ang wika mo, ito ay iyong mahalin at pahalagahan. Sapagkat ito ay inyong wika kahulugan. Hanggang sa muli, paalam!